So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, alam nyo, mga minamahal, as time goes by, natatawa talaga ako dito sa mga statement na binibitawan ni Sara Duterte. So, hindi pa pala sa kanya enough na sinabihan niyang huhukayin niya yung patay, yung pupugutan niya ng ulo si PBBM, binigyan niya ng rating na 1%, 'diba? Nilaglag niya si Amy Marcos kahit friends niya. Hindi pa pala yun enough sa kanya, mga minamahal. So ngayon, nadagdagan, nagbigay pa siya ng challenge. Actually, pasensya na, ngayon ko lang to nabasa, mga minamahal, kasi brownout po dito sa amin. So wala po akong masyadong ginagawa ngayon dahil yung ano namin doon sa kuprahan namin parang may something din kasi binagyo nga kami. So, eto, magbablog ako. So, dahil nga wala akong masyadong ginagawa today, so, update ko kayo. Alam nyo, natatawa lang ako really, Sara Duterte, coming from your mouth, na ikaw yung nagwala. Tapos, syempre mga minamal, isipin mo, ikaw yung unang nantodas, ikaw yung unang nagwala, ikaw yung unang nag-aamok, na parang, syempre, natural phenomena na iisipin ng mga Filipino na parang wala sa katinuan tong si Sara Duterte. Unang-una, abogado ka. Tapos, papahukayin mo yung patay, tapos itatapon mo sa West Philippine Sea. Talagang napaka-unbecoming, unhinged, unstable, 'di ba? Yung mga pinagsasabi mo. So, wala ka dapat dito, sisihin dito, wala ka dapat pagalitan dito kung yan yung naiisip ng mga tao na para kang nagmumukhang sisisa, nagmumukha kang baliw, wala kang dapat sisihin in the first place dahil nga ikaw yung may kasalanan din ikaw yung gumawa ng sarili mong ikababagsak ng pangalan mo. Ikaw yung tumrabaho para masira yung pangalan mo. So, wag mong isipin na yung nagiging boses ng taong bayan is para ka ng baliw kasi gano'n naman talaga yung point of view nila. At yung mga sinasabi ng ibang mga senador, dala na din yan ng boses ng taong bayan na nakikita nga nila na para kang nang sisisa. Para ka nang naghahanap ng Crispin, Basilio. Diba? So, hindi mo masisisi ang taong bayan na gano'n yung iisipin sa'yo, lalo pat napaka-unbecoming, napaka-unhinged, napaka-unstable ng mga lumalabas sa bibig mo. So, ngayon nga po, mga minamahal, Diyos me, Santa Barbara Bendita, I don't know, mayroon na naman pong panibagong pautot itong si Sara Duterte, which is yung kanyang pautot, mga minamahal. Oh my goodness. Alam niyo kung anong sabi niya? I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Mantakin mo, ikaw yung nagwala, ikaw yung nag-aamok, tapos ikaw yung maghahamon ng test. But anyway, maganda yan para malaman natin kung talagang totoong nasa tamang pag-iisip ka. Kasi baka mamaya unstable yung utak mo, kung kaya't hindi ka nakarapat dapat sa iyong posisyon at dapat ka nang tanggalin bilang vice-presidente. Kasi kapag wala kang mental capacity, magandang mental health condition, possible yan na grounds for impeachment. Kasi, biruin mo, may vice-presidente tayong wala sa tamang katinuan. But anyway, yung punto kasi dito, ikaw yung nag-amok, ikaw yung galit, ikaw yung nagwala, tapos ikaw yung maghahamon sa mga kongresista ng neuropsychiatric exam and drug test. Like, hindi mo ba pwedeng gawin yun para sa sarili mo? At kailangan mo pang hamunin yung mga matitinong kongresista na nagkokomento lamang base sa mga binitawan mong salita. So ngayon, ito mga minamahal. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng congressional candidates ay magpa-drug test din. Yan yung hamon ni Sara Duterte. So ngayon, kumasa si Pretty Migs. So si Migs Nograles, mga minamahal, yung House Deputy Majority Leader, ay sumang-ayon. Sabi niya, sure, no problem with me. I will schedule tests within the next few days. Inabala mo pa talaga, Sara Duterte, yung mga kongresista nating nagtatrabaho ng matino ngayon na inaccept nila
yung hamon mo na neuropsychiatric exam at drug test, pwede ba harapin mo din yung hamon sa'yo ng Kongreso, yung mag-take the oath? Pwede ba ngayon, sure na ikaw ay dumalo sa budget hearing at sagutin mo kung saan ginastos ang 125 million confidential funds, ang 15 million, ang 16 million sa safe houses, ang 10 million travel funds. Ngayon, pwede mo na bang sagutin kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan at kung bakit naubos ito within 11 days? Ngayon, kasi mga minamahal, ito kasi yon. Pakita ko sa inyo Lahat po sila ay umagri sa hamon ni Sara Duterte. Sabi ng Young Guns dito sabi ni Jay Kunggun, if she want to challenge us, she should be ready to face the House Blue Committee ribbon and testify under oath. So, ito yung hamon Kasi, di ba, ikaw yung naunang naghamon. Ngayon, hinahamon ka na nila pabalik. Okay, sige. Magsa-psychiatric test kami, magda-drug test kami, neuropsychiatric, kung ano pa mga mental health test na yan. Okay, challenge accepted sa mga Young Guns. But, yung challenge nila, kaya mo bang i-accept? Which is yung mag-take ka ng oath? Okay, sabi ni Paulo Ortega, we're all public servant here. So let's agree that anyone failing the drug or psychiatric test should face the consequences, and anyone found misusing public funds should also be held accountable. Yes. Kasi mga minamahal, kapag ikaw ay napatunayan na ikaw ay adik-adik, mayroon kang karampatang parusa. Pero dapat sana yung mga accountable sa paggasta ng taong bayan, dapat managot din. Kasi, di ba, you should face your consequences. Pera ng taong bayan yun. Gagastuhin mo lang ng walang pakundanga. Di ba? So, ang sabi naman ni Zia Alonto Adyong, we challenge the Vice President to step forward and answer the people's question about her office's budget use. The real test of leadership is accountability, and we hope she's ready for that. Hindi lang accountability, but also transparency. So, kung ikaw malakas ang loob mo na maghamon, 'di ba? Ng neuropsychiatric test, drug test, and umagri naman yung Young Guns, yung congressional. So, pwede ba at this moment, at this time, ikaw, Vice President Sara Duterte, ay umoo din sa challenge nila na sumipot patungkol nga po dito sa paggamit mo ng pera ng taong bayan at hindi pwedeng diversionary tactics na naman ang gagawin mo. Self-destruct, pwede bang pag-usapan na natin yung real issue dito para matesting natin yung real leadership mo? Hindi, ito kasi yung nakakaurat, mga minamahal, to be honest. Yung ang lakas mong mag-amok, tapos ngayon, ikaw yung ikaw yung nalulugmok, yung amok ka ng amok, tapos at the end of the day, ikaw din pala yung may baho. 'Di ba? Nakakaloka yun. Yung ang dami mong hanash na bibigyan mo ng 1% out of 10 na grade si PBBM, na in the first place, ikaw, ang dami mo ding mga hindi ginawang tama sa ating bayan. Like, okay lang magsalita ka nun kung napaka-perfect mo. Pero hindi ka naman perfect. Ang daming anomalya. 'Di ba? Tapos ngayon, ikaw pa yung naghahamon ng psychiatric, neuropsychiatric and drug test, na ikaw yung unang nagwala. Ikaw yung unang, ang daming hanash dyan sa press conference mo kasi napaka-simple lang, mga minamahal, at napaka-basic ng issue. Saan ginamit yung mga nawawalang pondo ng pera ng taong bayan? Tinatanong lang naman sa'yo, bakit kailangan mong magpa-press con nang kailangan mo pang manira ng ibang tao? Hindi tama yun, VP. 'Di ba? Kino-call out ka lang. Tapos ngayon, ikaw yung magwawala. Tama ba yun? Tapos ngayon, ikaw pa yung naghahamon. So ngayon, challenge accepted ng Young Guns. Pwede ba? E-accept mo din yung true leadership challenge ng ating mga kongresista? Yun lang, mga minamahal. Diba? Kita nyo, habang tumatagal, pinapatunayan nga ni Sara Duterte na na-jud something sa iya brains. But anyway, mga minamahal, yun po. So,
brownout pa dito sa amin. Generator lang din yung gamit namin. Tas mga power bank. Dahil nga binagyo nga kami dito, mga minamahal. Hoping sana na ma-restore agad yung energy dito. Para makapag-live na tayo ng mas matagal. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit na sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.